Isang nakakatakot at hindi malilimutang karanasan ang naranasan ko sa isang maliit na hotel somewhere in Manila. Hindi ko napapangalanan ang nasabing hotel para na rin sa kanilang proteksyon. Ano ba Kian? Galit na sabi ko sabay tulak sa boyfriend kong si Kian. Nagulat na lang kasi ako nang bigla niyang ihinto ang kotse sa tabi ng isang madilim na kalye. Pagkatapos bigla niya akong sinibasig ng halik. Kagagaling lang namin yun sa isang bar kaya medyo lasing na kaming dalawa. Binigyan ako ni Kia ng hindi makapaniwalang tingin. Huwag mong sabihin na ayaw mo pa rin makipag-sex sa akin. 1 year na tayong mag-shota, Nisa. Tigang na ako. Hinampas pa nito ang kamay ang manibela. So, yun lang pala ang gusto mo. Nang uuyam nang umiti ako. Kung ayun lang naman ang habol mo sa akin, first, I am breaking up with you. What? You heard me right, Kian. Break na tayo. Ihatid mo na ako sa bahay para makapagpahinga na ako. Ngumisi siya. Nakipag-break ka sa akin tapos yung expect na ihahatid pa kita sa inyo. Ano bang pinagsasabi mo? Get out of my car now. Out! Nagulat ako sa sinabi ni Kian. Hindi mo man lang ba ako Out! Sigaw niya na ikinagulat ko ng gusto. Oo na, bababa na. Jerk! Sabay hampas ko sa shoulder bag. Nadala ko sa mukha niya. Binuksan ko ang pinto at padabog na bumaba. Malakas ko rin isinara iyon at saka akong marurot na palis ang kotse ni Kian. Nagpapadyak ako sa inis. Napaka-ungentleman talaga ng brong yun. Dapat pala nagpahatid muna ako sa bahay bago ako nakipag-break sa kanya. Hay nako. Iginala ko ang tingin sa buong paligid. Tanging mga streetlights lang ang ilaw sa daan. Sarado ng lahat ng establishment at wala akong ideya kung nasa ang parte ako ng Manila naroon. Medyo liblib na yata ang kalyang ito, kaya wala nang nagdara na jeep o kahit anong sasakyan. Isa pa gabing-gabi na rin kasi. Siguro naman ay may malapit na hotel dito. Kahit ay mumurahin lang. Bukas na lang ako uuwi. Chinek ko muna ang wallet ko. Meron pa akong 700 pesos at ilang bariya. Sana naman ay magkasya iyon. Naglakad-lakad ako at hindi nga nagtagal. Ay may isang maliit na hotel akong nakita. Pumasok ako at isang matandang lalaki ang nakausap ko sa reception area nila. Mukhang luma ng hotel. Okay na ito kaysa wala. 300 pesos lang ang binayaran ko para sa 6 hours kong pag-stay. Buti na lang mura. Inibigay sa akin ng matandang lalaki ang susi na may kitchen na may nakalagay na room number 6. Hinanap ko ang room number 6. Nakita ko naman agad. Isunod ko ng susi sa keyhole. Pagpasok ko ay inilako rin agad ang pinto at binuksan ng ilaw. Isang kama na may bedsheet na puti, 2 unan, isang kumot at may electric fan na nakapatong sa upuan na yari sa kahoy. Hindi na masama para sa 300 pesos. Pinatay ko na uli ang ilaw at humiga sa kama. Naisip ko na naman si Kian. Naku, nakakabwisi talaga ang lalaking iyon. Dapat pala sinunto ko pa siya sa mukha kanina. Di bali pag nagkita uli kami, gagawin ko siya. Buwisit siya. Nagulat ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text message ang natanggap ko galing kay Kian. Babe, nasan ka na? Sorry, nabati na tayo, please. Utot mo, Kian. Hindi ko na siya ni-replyan. Pumikit na ako para matulog. Pero hindi pa man ako nakakatulog nang makarinig ako ng isang tunog. Tunog ng isang susi na ipinapasok sa isang kayo. Imposible naman na may nagbubukas ang pinto ng holterong ko dahil ang sabi ng matanda sa akin kanina ay huwag ko raw iwawala ang susi dahil wala silang duplicate. Baka naman sa kabilang room yung naririnig ko o baka guni-guni ko lang. Pumikit uli ako at nawala na yung tunog. Pero ang pumalit naman ay tunog ng doorknob na pilit binubuksan. Nagmulat uli ako at ganoon lang ang kaba ko nang makita kong gumagalaw ang knob ng pinto. Sa sobrang takot ko ay nagtalakbong ako ng kumot. Sumilip ako mula sa kumot para makita ang nangyayari sa paligid ko. Tumigil ang pag-ikot ng doorknob at marahang bumukas iyon. Isang bulto ng babaeng may mahabang buhok ang nakita ko na nakatayo sa bungad ng pintuan. Nakikita ko siya dahil sa ilaw sa hallway. Sino ba siya? Nagtayuan ang balahibo sa buong katawan ko. Halos maihinayin ako sa sobrang takot ng mga oras na iyon. Sinilip ko kung ano ang sunod na gagawin ng babaeng iyon. Pero natili lang siyang nakatayo roon. Hindi ko alam kung sa akin ba siya nakatingin. Maya-maya ay bigla siyang naglakad at umupo sa gilid ng kama. At talagang doon pa siya umupo sa tabi ko. Hinihingaan ko. Hindi ko naramdaman na gumalaw ang kamang pinahihiga ng umupo siya. Nagiginig na ang buong katawan ko. Hindi maalis-alis ang tingin ko sa kanya para malaman ko kung anong susunod niyang gagawin. Sa pag-upo niyang iyon ay doon ko nakita ang kanyang hitsura dahil mas malapit na siya sa akin.
Maputla ang kanyang mukha at nanlalaki ang kanyang mga mata. Kulay itim ang suot niyang damit at may kulay itim din na belo ang kanyang ulo. Alam kong gising ka. Bigla akong napasigaw ng magsalita ang nakakatakot na babae. Parang nakakulong sa isang kabawang kanyang boses. Umi-echo yun sa buong hotel room at nanonood sa pandinig ko. Agad kong kinuhang bag ko at nagtatakbo palabas. Sa hotel na iyon, takot ako at pakiramdam ko ay sasabog na ang dibdib ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-dial number ni Kian. Magpapasundo na lang ako sa kanya at makikipagbalikan. Makikipag-break na lang ulit. Marami sa atin ang mahilig sa second hand o segunda manong bagay. Damit man o yun o tagamit sa bahay. Pero sa pagbili ba natin ng mga bagay na may nauna ng nagmamayari, nakakasiguro ba tayong wala itong dalang kababalaghan? Bunso sa 5 magkakapatid si Steve Conte, 13 taong gulang, isang typical na teenager. Siya lang ang nag-iisang lalaki sa magkakapatid, kaya naman pakiramdam niya ay isa siyang outcast sa kanila. Iba ang hiling ng kanyang mga kapatid na babae. Madalas siyang pagkaisahan. Hindi naman niya magawang sumagot sa mga ito dahil sa mapapagalitan siya ng mga magulang. Minsan na kasi siyang sumagot sa panganay nilang kapatid at siya pang napagalitan kahit na mali ang kanilang panganay. Ang madalas niyang pag-awayan ng magkakapatid ay ang panonood sa telebisyon. Hilig kasi niya ang panonood ng basketball sa gabi. Pero kasabay ng basketball ay ang pag-ere ng pinapanood na soap opera ng kanyang mga kapatid na babae. Tulad ng gabi ngayon, gustong-gustong manood ni Steve ng TV dahil halos isang linggo na siyang hindi nakakapanood ng basketball. Inagaw niya ang remote control sa panganay nilang kapatid at inilipat niya ang palabas sa paborito niyang programa. Agad na nagsumbong ang kanyang ate sa kanilang ina. Ano ka ba naman ni Steve? Napakasama naman ang ugali mo. Nakita mo lang nanonood ang mga kapatid mo. Saway ng kanyang ina. Walang nagawa si Steve kundi ang magpaubaya. Kinabukasan sa kanyang pag-uwi galing sa school ay isang matandang lalaki. Nang nakita niya nagtitinda ng lumang TV. Second hand na TV, bili na kayo. Mura lang. Nakakaanyaya ang sigaw ng matandang lalaki. Kaya nilapitan ni Steve. Mano magkano po yung TV niyo? Tanong niya. 500 lang tutoy. Bibilhin mo ba? Nag-isip si Steve. Meron naman siyang perang nakatabi. Sobra pa yun sa 500 piso. Binili niya ang TV. Lahat ng nasa kanilang bahay ay nagulat nang maiuwi siyang maliit na TV. Inilagay niya yun sa kanyang kwarto. Agad niya in-examine ang TV kung may sira pa yun. At may napansin siyang kulay pulang mancha sa gilid nito. Parang matagal na iyon. Kumuha siya ng basahan at kinuskos ang mancha. Pero hindi yun natanggal. Inisip na lang ni Steve na isa yung pintura. Pagdating ng gabi pagkatapos kumain ng hapunan, ay excited na nagpunta si Steve sa kanyang kwarto para manood ng TV. Agad niya yung inilagay sa paborito niyang programa, ang basketball. Masayang-masaya siya dahil sa unang pagkakataon ay nakapanood siya ng walang mga kapatid na nangingialam sa kanya. Matapos manood ay pinatay na niya ang TV at humiga. Kailangan niyang matulog dahil may pasok pa siya bukas. Nalimpungatan si Steve nang maramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang kwarto. Kahit inaantok pa ay bumangon siya para patay ng electric fan na nakatutok sa kanya. Hindi na niya inisip kung bakit biglang lumambig. Matapos iyon ay humiga siya uli at pumikit para matulog. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakatulog nang bigla siyang kinilabutan nang may maramdaman siyang parang mainit na hininga sa kanyang tenga. Napabigulkwa siya ng bangon at nahihintakutan na nagpalinga-linga. Wala namang tao sa kanyang silid maliban sa kanya. Napagawi ang tingin niya sa TV. Napapitlag si Steve nang bigla yung mabuhay. Pero dahil madaling araw na wala nang palabas, kundi ang asul na screen lang. Naupuan ko ba yung remote? Tanong niya sa sarili pero nakita niya ang remote sa kanyang panan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang takutin ang kanyang sarili. Kinuha niya ang remote at pinatay ang TV. Hinugot na rin niya ang saksak nito. Naisip niyang second hand lang ito, kaya maaaring may sira yun kaya nabubuhay mag-isa. Humiga siya uli. Tinignan niya uli ang TV. Napabangon siya nang mapansin niyang may pare kulang puting usok ang namumuo sa screen ng TV. May kaunting takot na bumangon sa kanyang dibdib ng mga oras na yun. Gumalaw-gulaw ang kulay puting imahe sa telebisyon hanggang sa maging mukha iyon ng isang lalaki. Isang galit na lalaki. Sa sobrang takot niya ay nadampot niya ang remote at ibinato yun sa TV. Tatakbo sana siya palabas sa kanyang silid nang makakita siya ng isang matangkad na lalaki na nakatayo sa pinto. Kulay pula ang mata nito at ang sobrang kinatakot niya ay nang makita niyang kamukha ito ng mukha na nakita niya kanina sa TV at isang malakas na sigaw ang ginawa niya. Mabilis na pumasok sa kwarto niya ang kanyang ina.
Pinagalitan siya nito dahil sa pagsigaw niya. Sinabi ni Steve ang kanyang naranasan pero pinagbintangan pa siya ng ina na nagdodroga. Pero nay, maniwala naman kayo. May multo yung TV. Hindi ako nagda-drugs. 13 pa lang ako, giit niya. May multo na kung may multo. Basta matulog ka na, Steve. Nakakabulahan ka. Doon na lang po ako matutulog sa kwarto niyo, sabi niya. Kinabukasan pag-uwi sa school ay agad na dinala ni Steve ang TV sa isang junk shop. Di bali nang hindi siya makapanood ng basketball. Basta wag lang niyang maranasan uli ang nangyari ng gabing iyon. Pero nalulungkot pa rin siya